Hello mga kabibig! Welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Ako kabibig, para yatang nabitag itong si Trillanes, mga kabibig. Nabitag. Sabi ng ilang netizen, ako Trillanes, ang dali mo palang bitagin. Opo, ang ex-marines lang ang nagbitag sa'yo at agad umamin ka na meron kang kasabwat ka sa ICC at tumutulong ka sa ICC para maghanap ng mga witnesses. Naku mga kabibig, pag-amin ni Trillanes gagamitin ni Atty. Kaufman para makalaya si PRRD sa ICC, pwede kaya yun kabibig? Nako, ito kasi ang pino-point out ni Atty. Kaufman. Nako, hinayaan nyo kasing masalita. Ito ang nasa likod nitong pagkilos ng 18 umanong ex-marine ay ang Duterte camp. Nako, yan ang allegation ni Trillanes na ang mga Duterte daw, ang tanong Trillanes, kung kakasuhan ka ni VP Sara dahil sa allegation mo, mailalabas mo ba ang ang iyong ebidensya? Sabi ni Atty. Kaufman, Trillanes has not denied supplying evidence and facilitating meetings with ICC representatives. I will be exploring, why an offer of assistance from such a well-known enemy of Rodrigo Duterte with such a checkered past was entertained. Yan na. Naku, damay ang ICC prosecutors nito. Lahat ng ebidensya, I think, binigyan Trillanes, mababasura lang yan. Kasi alam naman na maraming tao na ito si Trillanes, ito yung enemy ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And yung mga ebidensyang ibinigay ni Trillanes sa mga ICC ay may bahid na yon. Nagiging unfair na ang ICC mangolekta ng mga ebidensya, 'di ba? Umalma si Nicholas Kaufman, lead defense counsel ng dating Pangulong Duterte, sa pahayag ni dating Senador Anthony Trillanes na ang kampo ng Duterte ang nasa likod ng aligasyon ng lumantad na 18 ex-marines. Yan, nakabibig. Pag-aralan umano ni Kaufman kung mayroon naging kasunduan si Trillanes sa ICC prosecutor tungkol sa kaso ni Duterte. Yan na ang sinasabi natin. Nako, mas nababahira ng ICC prosecutor na ngayon. Mas ang mga tao hindi na maniniwala sa ICC prosecutor kasi there's a tendency, there's a possibility na yung mga ebidensyang presenta ng ICC prosecutor ay may bahid impartiality. 'Di ba? Bias na yon kasi galing kay Trillanes, knowing si Trillanes ay number one enemy niya si Digong. Mga kabibig, paano na yan kabibig? Nako, ang daling nabitag ni Trillanes. Sabi ng ilang netizen, ko umamin ba si Trillanes? O itong interview ng Trillanes. Ito, nasan ba yung interview ng Trillanes? Nasan ba? Hanapin natin. Ang interview ni Trillanes kanina, mga kabibig, hanapin na muna natin kabibig. May interview na si Trillanes na kung saan, stop muna natin sharing natin, na kung saan inamin ni Trillanes na nagbibiang hindi yan, nasan ba yun? Hanapin ko muna kabibig. Ito ha. Ito yung statement sa interview ni kanina ni Trillanes. Naku po, parang kayo na lang din ang magpapalaya kay Digong. Galing sa bibig nyo talaga ang magpapalaya kay Digong. Kayo lang ang nagpakulong kay Digong. At the same time, kayo lang din ang magpapalaya kay Pangulong Duterte. Bibig, natin ha. Nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. So, marami pang ongoing yung investigasyon ngayon, At marami tayong nalalaman. At kinalaunan, ito sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin. Ito naman tayo. Kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila.
para kapalit nitong paglabas sila doon sa press con. So, may nagpahayag sa inyo na masasabi ng gano'n? Lalabas na lang yan. Lalabas na lang. Antayin nyo yan. Ganun talaga. Doon talaga uuwi yan. Sir, paano yung nasabi na Duterte Camp? Meron po kayo initial evidence? Yes. Meron tayo. Unang-una, they stand to benefit most dito sa pangyaring ito. Tapos marami nang nakalap na ebidensya, no, impormasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. Kasi kinalaunan po, antayin nyo lang, lalabas kung ano talaga ang kung sino ang nasa likod nito, magkano ang buong proyekto na yan, ano ang kapalit dito sa mga ginawa nila, at yon, kung sino ang nag-finance. So may bagong pasabog na naman si Trillanes. Trillanes always said that Lines have very so sure. He knows how to catch the media. Bobo naman ang media. Olol, wala maniwala sa'yo. So ibig sabihin na ang nasa likod din ng pagdakip kay Duterte ay ikaw kasi ganyan kayo mag-isip pala. Paldo-paldo naman siguro another male-maleta giveaways from JR Sibilita Ilahas. Ito The Barking Dog. Para yata ang mga tao pinatawanan si Trillanes. Kung mahal naman, gawain mo kasi bayad witness. Si Trillanes lang ang may napatunayan, senti lang ang sakalam. Si Trillanes lang daw, sakalam. Kaon pakaglag. Who let the dog out daw? Tumatahol naman ang aso ko. May trililing talaga. Puwerte na kasingolingan ang ginagawa niya. Saan ba yung video kung saan sinabi ni Trillanes, mga kabibig, na alam niya, ito kabibig, i-share ko sa inyo yung pag-amin ni Trillanes na talagang, Trillanes, mami na hindi ko ikinakaila na since 2017 nakipag-ugnayan ako sa ICC. Yun. Ito yung gagamitin ni Atty. Kaufman. Ito na. Na since 2017 hindi ko ikinaila na since 2017 nakikipag-ugnayan ako sa ICC, pagkalap ng ebidensya, testigo, at lahat ng kailangan gawin para palakasin yung kaso laban kay Duterte. Yun po yun. So may kinalaman si Antonio Trillanes sa pagdakip ni Pangulong Duterte. Pagpasok ng ICC dito, I'm sure nakipag-usap ito sa mga ICC investigators. So, yung sinabi ni Boyeng na nagkaroon sila ng meeting with Trillanes at sa ICC, posibleng naging totoo yun, kabibig. Halaka. Naku, isa-isa nang lumalabas ang totoong istorya. Sila na din ang sila lang din, mga kabibig, ang nag-booking sa kanilang mga ginagawa, di ba? Huli sa kanilang bibig ang kanilang mga ginagawa. Ito na. Nakinig tayo, ha? Wonderboy Mike Defensor kinasuhan ni Trillanes kasama ng 18 Marines. What? Ano ba yung katotohanan doon sa sinabi? Si Saldi ko nagsalita. Sabi nila si Saldi ko magnanakaw. May kaso sila. Mga kasamahan ni Saldi ko to eh. Kung yung sindikato sinasabi nila, na ito yung hepe ng sindikato, ito na yung mga galamay, nagsasabi dito namin dineliver yung pera, dito napunta yung pera, bakit naman nila sasabihin na hindi na naman totoo? Sa lahat, ito yung mga hindi kumita. DPWH contractors kumita. DPWH officials kumita. Senador, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati. Congressman, ito nag-deliver lang, itong kakasuhan. Bakit naman sila yung gigibitin? Ba't kami yung iipitin? Kaya ako, actually, wala naman akong alam doon sa affidavit eh. Alam niyo yan na hindi ko sila kasama nung ginawa nila yung pangungusap nila. Pero, sinasabi ko, yung sinasabi nila. At tinitindigan ko sila. Bakit naman sila yung kakasuhan? Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila, alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho nila, tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo. Ang mga sundalong to, hindi nagsisinungaling. Kung gusto nila malaman yung katotohanan, tanungin nila. Huwag yung ginigipit nila yung mga tao. Handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. At muli, inulit ko, kailangan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo sa darating na panahon. Sa totoo lang, yung mga nagkakaso ay wala kasi nila ibalik na katotohanan. Kapag tinamaan ka ng katotohanan at wala ka ng balang natitira at nasa sa iyo kapangyarihan, ang ginagawa mo ay magkakaso ka. Para sila ay patalikin, iharap sila dahil masakit rin naman talaga
ulo na magbayad ng abogado at mag-attend sa hearing at in jeopardy ka na makulong. At lalo na't nababayaran mo rin. Pati yung nagdi-dispense ng justice. Magbayad ka ng fianza. Pwede kang makulong ng mahabang panahon sa uli. Kaya lahat ng pang-abuso ay ginagawa nila. Pero hindi dapat mawala ang ating pagtingin dun sa final prize. And the final prize is yung freedom natin. Maging malaya tayo sa mga kalokohan at pagnanakaw ng ating administrasyon. Ang ginagawa natin ngayon ay malaking sakripisyo, pero sulit po ang lahat ng ito hanggang makamit natin ang kalayaan sa ating bansa. Maraming salamat, Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Maria Mercedes, Isabela. Reyna Mercedes. Reyna Mercedes. Mabuhay po kayo. Yeah, baby. Huwag daw magpa-manipula. Kung meron mga magmamanipula, alam mo, mas may kakayahan silang magmanipula. Dahil ang dami nilang pera. Yung mga 18 Marines na yan, kung totoong ginagamit sila at binabayaran sila, tapatan mo na lang kaya para tumahimik sila kung totoo yun. Pero hindi mo magawa, hindi ba? Walang ibang bagay na nagmo-motivate sa kanila, kundi ang kanilang nais lamang na maglahad ng katotohanan. At yan ay hindi mo mabibili. Pero anong motibasyon ng palasyo, ng administrasyon, para pagtakpan ang ginawa nilang kalokohan at pagnanakaw ng kabang-kabang pera ng ating bansa? Wonderboy, Yon, kabibig. Nako, parang iba na to. Parang grabe na, di ba mga kabibig? Ito. Tunod tayo dito, ba? Yun. Kaufman would want to happen. In our camp, yung motion natin na ma-disclose ng ICC kung ano ba talagang participation ng Trillanes dito sa investigation sa That is also what Attorney Nicholas Kaufman would want to happen. And he's making representations with the ICC, I suppose, because I heard him say that. It all depends on the ICC. As mentioned, yung mga nangyayari po during the confirmation of charges hearing, lumabas yung joint testimony ng mga 18 former military personnel. And within hours, I think when we were there, alam na kaagad ng team ni Attorney Kaufman. So, and considering also that based on yung narinig lang namin kasi nandun kami sa gallery, we heard the presentation on both parties from Monday to Friday. At may sinabi siya patungkol dun sa mga secret, alleged secret conversation na hindi niya masabi-sabi kung sino at saan. So, yun po ang nangyari na parang to my mind, may connection doon sa mga nailatag ng mga former military personnel. Yan na. So, that information is already brought to the attention of the defense team. Sa tingin po natin, pagbibigyan tayo ng prosecution na at least ma-disclose kung ano naging participation. That I would not know because at the end of the day, it's going to be the ICC who's going to make that decision. Oh, yun. Ang ICC na ang magbibigay ng desisyon. Ito, kabibig ba? May nakita akong video kanina ng 18 Marines. Pakinggan natin, ha? Sa akin, ma'am, sa part ko, dahil driver ako ni Boss Saldi, so ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro, 3 beses sa isang linggo, sinadala namin yung mali-malitang tira doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din ako doon sa Aguado. Nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo. Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Yun po yung participation ko bilang driver ni Kong Saldico. Kay Trillanes po, anong dineliver nyo? Ang dineliver doon isang paper bag. At ang nagdala po doon ay ni boss na si Mark Tiksay. Si Tiksay? Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng tira na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay tira at ibibigay nga kay former Senator Trillanes. Doon po sa Antipulo. Sa bahay niya po doon. Pero, again, nasilip nyo naman po yung laman ng mga maleta po, di ba?
Or kay Mr. Tiksay lang po kayo nakikipag-work? Alam namin sir na pera yung laman nun dahil pag bago nila namin i-deliver yon, binibilang muna po yon. Piniprepare ni Mark Tiksay or ni Paul Estrada yung mga pera na yon. So alam po namin na pera talaga ang laman nun. Nandun ho kayo? Opo. Although nandun sila sa taas po ng bahay ni Boss Saldi, pero alam namin na yun talaga ang ginagawa nila. Minsan pa nasaksihan ko rin, pumakyat ako sa taas, dahil kami nga yung magbubuhat ng malita sa bahay ni Boss, dadalhin sa sasakyan. So nakita ko, yung ibang kasama ko, na binibilang ni Paul Estrada or si Mark Tiksay. So totoo po lahat yun, ma'am, ang issue na yun. At wala pong dinagdag, wala pong binawas. Kung ano lang yung sinabi namin doon, pawang katotohanan po lamang. Yan mga kabibig. Naku, gagamitin ito ni Kaufman. Naku, yan na ang sinasabi natin. Walang makakaligtas kay Attorney Kaufman. Diba? Anong sabi ni Attorney Kaufman mga kabibig? Ito yung sinabi ni Attorney Kaufman dito mga kabibig. Naku, yan na. Trillanes has not denied supplying evidence and facilitating meetings with ICC representatives. I will be exploring why an offer of assistance from such a well-known enemy of Rodrigo Duterte with such checkered past was entertained. Yan na mga kabibig. Paano na yan? They entertained Trillanes because ICC are desperate to get evidence at all costs since they could not find one. So hinanap na si Trillanes. Pero sabi naman ni Trillanes, nakipag-communicate siya sa ICC since 2017 kasi gusto niyang tumulong makakuha ng ebidensya. Pero sabi ng affidavit na mga ex-Marines na tanging si Trillanes na nagbibigay ng mga ebidensya sa isang hotel, doon pinastay ba yun? Tapos doon ang ICC investigators, Trillanes ang tagabigay ng mga witnesses, kakausapin ng mga ICC investigators. So, yung sinabi ni Trillanes na nakipag-coordinate siya sa ICC at yung affidavit ng ex-Marine, ay parang konektado mga kabibig. Diba? There's a connection on it. Nako po. Sumabog na ito kasi si Ombudsman Remulla kasi nagsabi. Yung una, Ombudsman Remulla nag-deny. Pero later on, the next day, umamin siya na nagkaroon siya ng meeting with Trillanes tapos yung ICC. So wala nang magagawa si Trillanes kundi sasabihin na rin nga, oo, totoo. Since 2017. Paano yan mga kabig? Sabi nga ni Kaufman, Trillanes has not denied supplying evidence and facilitating with ICC representatives. And I will be exploring. At ito pa kabibig, ang dami mga interviews ni Trillanes na pwedeng magamit ni Attorney Kaufman. Balido to. Kayo ang nagpapakulong kay Pangulong Duterte, kayo din ang magpapalabas kay Pangulong Duterte ng dahil lang sa katangahan nyo. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-usapan. Ano ang iyong komento hinggil dito? Nako, divine intervention na ba to?